News Updates. Sa ating mga balita, mahigit 7.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasamsam sa isang 20 anyos na construction worker sa Lapu-Lapu City. 1 milyong pasahero na itala ng Ninoy Aquino International Airport nitong Semana Santa. Pagrerehistro ng migrant Filipinos sa 2025 polls, hinihikayat ng Commission on Elections. Ilang lugar sa Laguna at National Capital Region makararanas ng service interruptions simula bukas ayon sa Meralco. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Timbog ang 20 anyos na lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso sa drug buy-bust operation sa Sitio Lawis sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Kinilala ang suspect na si alias Bayan, isang construction worker at residente ng bayan ng Sibonga. Kasalukuyan siyang residente sa Barangay Toong sa Cebu City na kinukonsidera siya bilang high-value individual sa nasabing lugar. Nasabat sa kanya ang tinatayang 1.1 kilograms ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 7,480,000 pesos. Nakapagtala ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ng mahigit 1 milyong mga pasahero mula Palm Sunday hanggang Easter Sunday. Mas mataas ito ng 12% kung ikukumpara sa 927,000 passengers na naitala noong Semana Santa ng nakaraang taon. Sa datos na inilabas ng Manila International Airport Authority o MIAA ngayong araw, lumabas na 511,073 na mga pasahero ang lumapag sa NAIA, samantalang 529,634 naman ang departing passengers. Umabot sa 521,154 ang domestic passengers at 519,553 ang international passengers. Naitala noong Easter Sunday ang pinakamataas na daily average volume, samantala pinakamababa naman noong Good Friday. Mayroon pang 182 days bago makamit ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang 2 million new voters target para sa 2025 midterm elections. Muling nagpaalala ang ahensya sa mga Pilipinong nakatira o nagtatrabaho sa ibang bansa sa ongoing voter registration na magtatapos sa September 30. Matatandaan na binabalak ng COMELEC ang implementasyon ng online voting. Sa pamamagitan nito, umaasa ang ahensya na tataas ang voter turnout sa migrant Filipinos. Nakatakda ang overseas voting mula April 12, 2025 hanggang May 12, 2025. Makararanas ng service interruptions ang ilang lugar sa National Capital Region o NCR, maging sa Laguna ngayong linggo batay sa abiso ng Manila Electric Company o Meralco. Ayon sa Meralco, ang nasabing power interruption ay kaugnay sa maintenance work sa mga piling lugar na magsisimula bukas hanggang April 7. Pagbabahagi ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, paghahanda lamang ito upang matugunan ang kinakailangang power supply ng kanilang customers lalo't panahon na ng tag-init. Hinihikayat naman nila ang large customers na pasukin ang uninterruptible load program at patuloy na sumunod sa energy efficiency initiatives ngayong summer season. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.